Mga minamahal naming senior, kayo po ba'y laging pagod pagkagising, kahit pawari sapat ang tulog? Parang masakit ang katawan at mabigat ang ulo, lalo ng gayong edad 65 pataas. Madalas, inisip natin na baka dala lang ito ng edad. Pero alam niyo po ba, baka may mga simpleng gawi tayo sa pagtulog na akala natin ay tama o nakasanayan na natin, pero yon pala'y lihim na nagpapalala na ating alta presyon, diabetes o sakit sa puso. Ang hindi pagpansin sa mga ito ay maaring magdulot ng seryosong kahihinatnan. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil sa video na ito, ibubunyag natin ang 4 na mapanlinlang na kaugalian sa pagtulog at bibigyan kayo ng 3 pamalit na paraan na hindi lang magpapahimbing na inyong pahinga, kundi tunay na magdudulot ng lakas at proteksyon sa inyong kalusugan. Kaya't samahan niyo po kami dito sa maalam na pagtanda. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, Maalam na Pagtanda, ay mag-subscribe na po kayo at paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payong pangkalusugan. Paki-share na rin po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya o kakilala na sa tingin ninyo ay makikinabang din. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Ang pagkakaroon ng sapat at dekalidad na tulog ay hindi lamang simpleng pahinga, mga kasenyor. Ito po ay pundasyon na ating kalusugan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Maraming pag-aral ang nagpapatunay na ang kalidad ng tulog ay direktang nakakaapekto sa ating memorya, sa ating mood, sa lakas na ating immune system, at maging sa ating panganib sa mga malalang karamdaman. Totoo po na habang tayo ay tumatanda, nagkakaroon ng mga natural na pagbabago sa ating pagtulog. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na normal na lang ang palaging puyat o hirap makakuha ng tunay na pahinga. Ang mga payong ito ay hindi po galing sa kung saan-saan lang. Ito po ay base sa mga rekomendasyon ng mga respetadong doktor at mga pag-aral tungkol sa kalusugan ng mga senior, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Sa ating talakayan ngayon, isa-isahin natin ang 4 na kaugaliang ito na dapat iwasan. Ipapaliwanag kung bakit ito delikado lalo na sa edad 65 pataas, at magbibigay tayo ng 3 praktikal na pamalit na paraan para sa mas mabuting kalusugan. Simulan na po natin. Ang unang kaugalian sa pagtulog na lihim na sumisira sa ating kalusugan, lalo na pagkatapos na edad 65, ay ang maling posisyon sa pagtulog. Marahil, hindi natin ito gaanong napapansin o nakasanayan na. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga buto at kasukasuan ay mas nagiging sensitibo. Isa sa mga pinaka-problematikong posisyon ay ang pagtulog ng nakadapa. Bagamat may ilang comfortable rito, ang pagdapa ay naglalagay na matinding diin sa inyong lig at gulugot. Para makahinga, kailangan ipihit ang ulo sa isang tabi ng matagal, na maaring magdulot ng pananakit ng lig, balikat at likod. Bukod dito, ang pagdapa ay maaring pumipit sa inyong diaphragm, yung malaking kalamnan sa ilalim na ating mga baga na tumutulong sa paghinga, at mga baga na nagpapahirap sa malalim na paghinga. Ito po ay mahalaga lalo na kung may datihang kondisyon sa baga o puso. Isa pang aspeto ng maling posisyon ay ang paggamit na masyadong maraming unan, o unan na hindi angkop. Kung masyadong mataas ang unan, ang lig ay naitutulak pataas, wala sa tamang aligmen. Kung masyadong mababa naman, ang lig ay maaring lumundo pababa. Pareho itong maaring magresulta sa pananakit. Ang tamang unan ay dapat sumusuporta sa natural na kurbada ng lig. Ano po ang solusyon? Ang pinaka-narekomenda ay ang pagtulog ng nakatagilid, lalo na sa kaliwang bahagi. Ito'y sinasabing nakakatulong sa digestion at sirkulasyon. Kung mas comfortable kayong nakatihaya, siguraduhing may suporta sa ilalim ng inyong mga tuhod, isang maliit na unan, para mabawasan ang pressure sa balakang. Sa unan sa ulo, pumili ng tama lang ang kapal. May mga espesyal na unan, kung minsan tinatawag na orthopedic, na idinisenyo para rito, pero pwede ring subukan ang pagtitiklop na malinis na tuwalya sa tamang kapal kung wala pa nito. Ang mahalaga ay suportado ang inyong lig. Ang simpleng pag-ayos sa posisyon at unan ay malaking ginhawa. Makakabawas ito sa sakit ng katawan, mapapabuti ang paghinga, at magreresulta sa mas mahimbing na tulog. Gayong alam na natin ang tungkol sa tamang posisyon,
Mahalaga ring malaman kung paano naman ang tamang oras ng pagtulog. Yan ang ating susunod na tatalakayin. Ikalawang kaugalian na madalas nating hindi namamalayan ay ang hindi regular na oras ng pagtulog at paggising. Marami sa ating mga senior, lalo na yung mga retirado na, ay nawawalan na ng istriktong schedule. Ang ating katawan ay may parang loob na orasan, tinatawag na circadian rhythm. Ito ang natural na nagsasabi kung kailan tayo dapat matulog at magising. Kapag pabago-bago ang oras na ating pagtulog, nalilito itong ating loob na orasan. Ang resulta, maaring mahirapan kayong makatulog, madalas magising sa gabi, o makaramdam na matinding antok sa umaga. Hindi lang po dami ng tulog ang mahalaga, kundi pati kalidad, na lubhang naapektuhan ng regularidad. Ano po ang ating magagawa? Ang pinakamabisang solusyon ay ang magtakda at sundin ang isang consistent na sleep schedule. Subukang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit Sabado at Linggo. Ang recommended na haba ng tulog ay karaniwang 7 hanggang 8 oras. Halimbawa, kung kailangan gumising na alas 6 ng umaga, subukang matulog na alas 10 ng gabi. Ang pagkakaroon ng regular na schedule ay parang pagsasanay sa inyong katawan. Sa simula, maaring mahirap, pero sa patuloy na pagsunod, mapapansin ninyo na mas madali na kayong makakatulog at mas maganda ang pakiramdam pagkagising. Kaugnay nito, pag-usapan naman natin ang tungkol sa siesta. Ang ikatlong kaugalian ay ang masyadong mahabang pagtulog sa tanghali o siesta, o di kaya'y pag-idlip malapit na sa oras ng pagtulog sa gabi. Nakasanayan natin ang siesta, at ang maikling idlip ay maaring makatulong. Ngunit ang sobra nito o maling tiempo ay problema. Kapag ang adlip ay umaabot ng 1 oras o higit pa, lalo na sa hapon, pagkatapos na alas 3, maari itong makagulo sa ating tulog sa gabi. Para bang ninanakaw nito ang ating antok para sa gabi. Pagising mula sa mahabang idlip, baka maramdaman natin yung parang sabit pa ang ating diwa, hilo-hilo at mas antok pa. Yan po ang sleep inertia. Ano po ang dapat gawin? Kung kailangang umidlip, gawin itong maikli. Mga 20 hanggang 30 minuto lamang. Ito ay sapat na para ma-refresh kayo. At sikaping umidlip sa maagang bahagi ng hapon, bago mag-alas 3. Iwasan umidlip kung malapit na ang oras ng tulog sa gabi. Ang tamang pag-idlip ay mabuti, pero ang sobra ay nakakasira. At para lalo pa nating mapabuti ang ating pagtulog, narito ang isa pang importanteng paalala. Ang pang-apat na kaugalian na lihim na sumisira sa ating kalusugan ay ang paggamit ng mga gadgets tulad ng cellphone, tablet, o panonood ng telebisyon bago matulog, at ang hindi angkop na kapaligiran sa silid-tulugan. Ang mga screen ng gadgets ay naglalabas ng blue light. Ang blue light na ito ay pumipigil sa produksyon ng melatonin sa ating katawan. Ang melatonin ay isang natural na pampaantok na ginagawa ng ating utak kapag madilim na. Kapag exposed tayo sa blue light bago matulog, nalilinlang ang utak na isiping araw pa, kaya nababawasan ang melatonin. Resulta, hirap antukin. Bukod pa riyan ang mismong content, nakaka-stress na balita o intense na palabas, ay nagpapanatiling aktibo sa isipan. Pati ang kwarto, kung masyadong maliwanag, maingay o di kaya'y sobrang init o lamig, ay nakakasagabal. Ano po ang mga hakbang? Una, iwasan ang gadgets 1 hanggang 2 oras bago matulog. Kung hindi may iwasan, gamitin ang night mode o blue light filter. Mas mainam, magbasa ng pisikal na libro, makinig sa relaxing na musika, o gumawa ng light stretching. Ikalawa, gawing sleep-friendly ang kwarto. Siguraduhin madilim, gumamit na makakapal na kortina o kahit makapal na kumot o karton para takpan ang bintana kung kinakailangan. Takpan ang malilit na ilaw mula sa appliances. Dapat din itong tahimik. Gumamit na earplugs o white noise machine o electric fan na may banayad na ugong. Panatilihing comfortable ang temperatura, karaniwan ay medyo malamig. At yugnay ang kama sa pagtulog lamang. Ngayong natalakay na natin ang 4 na kaugaliang dapat iwasan, dumako naman tayo sa pinakainaabangan, ang 3 pamalit na gawin na makapagliligtas buhay. Ang unang pamalit na makapagliligtas buhay ay ang pagkakaroon ng isang consistent na wind-down routine o ritual bago matulog. Ito ay mga relaxing na gawain 30 minuto hanggang 1 oras bago matulog para ihanda ang katawan at isipan. Halimbawa, maligo na maligamgam na tubig,
light stretching, meditation o deep breathing, pakikinig sa mahinahong musika. Kung mahilig magbasa, pisikal na libro. Maaari ring uminom ng isang tasa na maligamgam na inumin na walang caffeine, tulad ng chamomile tea, pandan, tanglad, kunghiyang, o simpleng maligamgam na tubig. Pwede rin ang banal na pagbasa o pakikinig sa mga awiting pansimbahan. Iwasan ang tsokolate, alak at heavy meals malapit sa oras ng tulog. Ang routine na ito ay nagpapababa ng stress at naghahanda sa utak para sa mahimbing na pagtulog. Ang ikalawang pamalit na makapagliligtas buhay ay ang pag-optimize na inyong silid-tulugan para ito'y maging isang tunay na sleep haven. Una, kadiliman. Gumamit na makakapal na kortina o sleep mask. Ikalawa, katahimikan. Gumamit na earplugs o white noise. Ikatlo, tamang temperatura, karaniwan ay medyo malamig. Ikaapat, ang inyong kama. Dapat komportable ang kutson at unan. Kung luma na ang kutson, karaniwan, palitan kada 7 tandang bawas 10 taon, oras na para palitan. Ang isang kwartong idinisenyo para sa tulog ay lubos na nagpapataas ng tsansang makatulog ng mahimbing. At ang ikatlo at huling pamalit na gawin na makapagliligtas buhay ay ang regular na physical activity o ehersisyo, sa tamang oras, at sapat na exposure sa natural na liwanag, lalo na sa umaga. Ang regular na ehersisyo tulad ng paglalakad, swimming, tai chi, yoga, o kahit simpleng pag-unat-unat sa umaga at pagwawalis sa bakuran, ay nagpapabuti ng tulog. Subukang mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 30 minuto kada araw. Iwasan lang ang matinding ehersisyo 2 hanggang 3 oras bago matulog. Kasabay nito, napakahalaga na exposure sa natural na liwanag sa umaga. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumutulong iset ang inyong loob na orasan. Subukang lumabas ng bahay o maupo malapit sa bintana na may sikat na araw mga 15 hanggang 30 minuto sa umaga. Bago tayo magtapos, mahalagang banggitin, kung sa kabila ng mga payong ito ay patuloy pa rin kayong hirap matulog, chronic insomnia, malakas na hilik na may paghinto ng hininga o hindi mapakaling mga binti, kumonsulta po sa inyong doktor. Maaring may underlying medical condition o epekto ito ng gamot. Huwag po kayong mag-atubiling humingi ng tulong. Naiintindihan po namin na hindi madali ang pagbabago, lalo na kung matagal nang nakasanayan, pero ang mahalaga ay ang patuloy na pagsisikap. Kaya bilang pagbubod, mga kasenyor, iwasan po natin ang 4 na S. Una, sirang posisyon sa pagtulog. Ikalawa, sablay na schedule o pabago-bagong oras ng tulog. Ikatlo, sobrang haba o late na siesta. At ikaapat, screen time o gadgets bago matulog. At yakapin naman natin ang 3 E para sa mas magandang kalusugan. Una, planadong wind-down routine o mga gawaing pamparelax bago matulog. Ikalawa, perpektong kwarto o silid-tulugan na nakakatulong sa pagtulog. At ikatlo, pisikal na aktibidad o ehersisyo at sapat na sikat na araw sa umaga. Ang dekalidad na tulog ay hindi po luho, kundi pundasyon na ating kalusugan, segla, at mahabang buhay. Ang pag-iwas sa mga nakasasamang gawi at pagyakap sa mga positibong pamalit ay isang napakalaking puhunan para sa inyong kalusugan. Gusto lang po namin dito sa maalam na pagtanda na maalagaan ninyo ang inyong sarili. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like po ninyo at i-share sa inyong mga mahal sa buhay. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa maalam na pagtanda, ito na po ang pagkakataon. Pindutin lang po ang subscribe button at ang notification bell. At para po sa ating talakayan, alin po sa mga payong ito ang una ninyong susubukan? O baka may sarili kayong sikreto sa masarap na tulog na subok na ninyo? Ibahagi naman po sa comments sa ibaba para makatulong din sa iba pa nating kasenyo. Tandaan po ninyo, bawat gabi ay isang bagong pagkakataon para sa mas mabuting pahinga. Ang malilit na hakbang ay malaki ang may tutulong. Lagi po ninyong kasama ang maalam na pagtanda sa inyong paglalakbay tungo sa malusog at masayang pagtanda. Hangad namin ang inyong mahimbing na pamamahinga, kalakasan, at kaginhawaan. Manatili po kayong ligtas at malusog. Hanggang sa muli.